Ilang katanungan para po sa ating sponsor at isang mahabang manifestasyon po. Maraming salamat po, Senator Robin. Malinaw po sa saligang batas. Ang sinasabi po dito sa salitang Ingles, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Sa Tagalog po ay ang sandatahang lakas ng Pilipinas at ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. Ang layunin nito ay siguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo. Tama po ba? Tama po, tama po. Opo. Ang katanungan ko po sana, unang-una, marami pong ibig sabihin kapag sinabi nating secure the sovereignty of the state. Halimbawa po, kapag sa usapin po, kanina po naririnig po natin ang ating mga kasama patungkol po sa bansang China. Ito po ay totoo. Tama po ba na pinoproteksyonan natin ang ating sovereignty? Tama po, tama po. Kapag ang pinag-uusapan po natin ay teritoryo, ibig sabihin ay yung pumapasok po sa loob ng teritoryo natin. Tama ho yun. Sa bansang Amerika po, sa ngayon, sa mga oras na ito, meron pong Trump's drug war na nagaganap. Balitaan nyo na po ba yun? Ko, mga illegal aliens po yung kanyang... Bukod po sa illegal aliens, opo, sa ngayon po may nangyayari pong drug war. Ito po yung diniklara ng US President dahil sa pagpasok po ng mga droga galing ng Venezuela. Sa maraming lugar po. Galing South America. Tama rin ho. Tama po. At ginamit po ng Presidente ng Amerika ang armed forces. Bagamat meron po silang DEA, meron po silang FBI, meron po silang local na mga police, state police, ginamit po ng Presidente ng Amerika ang armed forces sapagkat clear and present danger ang droga. Tama po. Tama po. Opo. Sa katunayan, marami po ang dineploy ng Amerika. Iisa-isahin ko po. The deployment of 2 Iwo Jima Amphibious Ready Group and the 22nd Marine Expeditionary Unit to U.S. Southern Command, which has been previously reported is part of the broader repositioning of military assets to the Southcom area of responsibility, a nuclear-powered attack submarine, additional P-8 Poseidon reconnaissance aircraft, destroyers, guided missile cruiser. Napakarami po pong iba. Ibig pong sabihin, seryoso po ang Amerika sa drug war. Tama ho yun. Opo. Ihahambing ko po ngayon sa Pilipinas. Dahil kapag sinabi po nating national territory, we are being invaded by drugs. Gentlemen. Katulad po nito ngayon, sa loob daw po ng, ito po yung, sabi po ng Rappler po ito ha, my best friend. Sabi po nila, magmula daw po noong June 2025, halos 9 billion na halagang shabu na po ang natatagpo ang lumulutang sa mga dalampasigan. Kung idadagdag po mula yung report pa, pagkatapos pa ng June, mahigit na 1.4 tonelada ng shabu na po. Ito po'y nakakatakot sapagkat ito po'y lumulutang-lutang sa mga lugar na hindi po natin nakalain, katulad po nito. Lumutang po ito sa Masinloc, Zambales. 1.5 billion. Doon po sa Barangay Buboy, Agno, Pangasinan. Sa Bani, Pangasinan, 170 million. Sa malapit po sa Bolinao, 884 million. Dito po sa Santa Cruz, Ilocos Sur, 81.6 million. Sa Ilocos Sur din, 149 million. Dito po sa Ilocos Norte, 6.8 million. Corimao, Ilocos Norte, 6.8 million. Alapas, Ilocos Norte, 6.8 million. Cagayan, 5.1 million. Marami po ito. Hanggang Calaveria, Cagayan, 312 million. Nakakatakot po ito. Hindi po ito clear and present danger po sa atin? Para po sa atin?
Tama po. In fact, tinulungan po ng Philippine Navy ang Drug Enforcement Agency po natin para makahuli at mag-intercept ng almost 1.5 tons of meth or shabu sa Zambales po. So nagtutulungan po yung ating sandatahang lakas kasama po yung mga drug enforcement agencies dahil sila po yung may mga assets, may mga barko sila, may helicopter. So nagtutulungan ho sila. Opo. Pagka sinabi po nating nahuli, may tao pong nakulong. Ito po ay nakulimbat ho nila. So ito yung mga Sa tubig, nakikita natin palutang-lutang. sa lumulutang or ano. So ito po yung mga nakuha ho nila. Opo. Pwede po ba nating maisuggest sa ating mahal na kaibigan ko po si yung ating pong kalihim at kailyan ko po ang ating Armed Forces Chief of Staff. Alam niyo po, baka po pwedeng dumating ang panahon, makarinig din po tayo ng mga balita na katulad po nito. Sabi po dito, 21 strikes na po ang ginawa ng US troops, 83 dead. Sana po dumating po ang panahon na talagang maubos po natin itong mga nagpapasok ng mga droga na ito dahil para po sa akin, ito pong mga dayuhan na ito nagdideklara po sa atin ng gera dahil sinisira po nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Gusto ko lamang pong ibanggitin po sa inyo, nanggaling po ako sa malalayong lugar. Nakakatakot po sapagkat sa kaduluduluhan ng bundok, ang sinasabi po sa akin, may droga, may shabu. Sa mga lugar po na hindi ko iniisip, may shabu. Talaga pong na-invade na po tayo. Ito pong shabu talaga, ito po yung pinakamasamang klase ng droga na talaga pong sumisira sa ating kabataan. Alam niyo po, meron lang po akong babasahin sa inyo na sana isang araw ay madeklara din natin itong mga terorista. Sa Amerika po ang tawag nila, narco-terrorist. Yan po ang tawag nila. Sapagkat, once upon a time, nagkaroon po tayo ng problema sa Abu Sayyaf. At dito po, sa findings na to, sa Abu Sayyaf, sinasabi po rito, the Abu Sayyaf group has established links to the illegal drug trade. So, ito po ay clear and present danger, mga mahal kong kasama sa AFP. Makikisabi na po akong kasama dahil ako po'y reservist. Hinihiling ko po sa inyo na sana bigyan din po natin to ng sapat na kagamitan, itong kampanya po dito upang mapuksa po natin kaagad. Sapagkat naniniwala po ako, ito po ang ginagamit ngayon. Kung sino man po yung mga bansa na gustong umakaw pa sa atin, ginawa na po nila ito sa Vietnam, ginawa na po nila ito sa mga ibang bansa na inumpisahan po nilang sirain yung mga kabataan para hindi na lumaban. Maging anga-anga na lang, maging nganga na lang. Kaya sana po, ang tawag po natin dito, psychological warfare, baka po yung atin pong mga kabataan ay mawalan na ng ganang lumaban. Sapagkat hanggang sa ngayon po, hindi pa rin po namin napapasa yung mandatory ROTC dito. Gigil na po ako doon, hindi pa rin po napapasa hanggang ngayon. Kaya sana po sa akin pong pakiusap, sa akin pong manifestasyon, at batid ko po na ito po talaga ay national threat talaga ito. Sana po ibigyan natin po ng atensyon. Total tayo po ay big brother natin yung Amerika. Sana ay gayahin din po natin kung ano yung kanilang pakikipagdigmaan sa droga. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyo.